Ito na nga, unang-una, itong napakainit na issue tungkol dito kay Jed Mabilog. Nako, ayan na. Oh. Malinaw na sa umanong gantimpala sa pagsira ng reputasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pinagkalooban ng executive clemency kay former Iloilo Mayor Jed Mabilog. Ayon sa dating Chief Presidential Legal Counsel at dating alkalde, ang dating alkalde ay napabilang sa narco-list na nakaraang administrasyon. Narito ang balita ni Cresilyn Catarong. Kinumpirma ng Palasyo ng Malacanang na ginawaran ng Executive Clemency si former Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, inaprubahan ni Marcos Jr. ang petisyon ni Mabilog para siya ay maggawaran ng Executive Clemency sa kanyang kasong administratibo. Oktubre taong 2017 nang madismiss sa serbisyo si Mabilog dahil sa mga kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act na inihain laban sa kanya ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan. Kabilang sa mga parusa sa kanyang 2017 dismissal ng Ombudsman ang permanenteng diskwalifikasyon sa serbisyo sa gobyerno. 2017 din nang umalis si Mabilog ng Pilipinas matapos itong masangkot sa iligal na droga at mapabilang ang kanyang pangalan sa narco-list ng dating administrasyong Duterte. Noong nakarang taon nang bumalik sa bansa si Mabilog at nagpiyansa para sa pansamantalang kalayaan hinggil sa mga kasong graft. Sa pagkakaloob ng Executive Clemency kay Mabilog, mabubura ang mga parusa o disabilities na ipinataw sa kanya kaugnay ng kanyang mga kaso. Samantala, inihayag ng dating Chief Presidential Legal Counsel na si Attorney Salvador Panelo na ang ipinagkaloob na Executive Clemency kay Mabilog ay malinaw na isang gantimpala sa pag-atake at pagsira sa integridad at reputasyon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hindi na ako nagtataka. Hindi ba yung sa Mabilog siniraan niya si Presidente Duterte? Yun ang resulta. Di may reward. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Cresilyn Catarong, SMNI News. So yan, ano sa tingin ninyo mga partners? Chocholi? Sumasakit na talaga ulo ko dito sa iyo, Marcos. Hindi ko na alam kung anong wala ka nang nagagawang mabuti sa Pilipinas. Puro pa kasamaan ang nangyayari dito kay Marcos. Alam mo, gusto mo Marcos makatulong sa Pilipinas? Mag-resign ka. Pwede naman yun, legal naman yun. Yung the fact na magre-resign ka, ang dami mo nang natulungang Pilipino noon. Kasi makakagalaw tayo ng normal, yung sistema natin ay maayos. Hindi ko maintindihan, bakit alam mo nang may problema sa tungkol sa droga, tapos may issue ka na nga na ikaw ay pinagbibintangan, di umano, na bangag ka, tapos pakakawalan mo ito. Kaya ako, sa totoo lang, kahit anong sabihin itong si Marcos, hindi ako naniniwala na siya ay against sa impeachment. Ito ay sa aking, lagi kong binabanggit to sa aking vlog. Kasi sinasabi na, naku, hinaharang daw ni Marcos yung impeachment, nagre-react pa sa ES. Sabi ko doon sa aking vlog, tigil-tigilan nyo yung kadadrama nyo. Hindi totoo. Hindi totoo na hinaharangan ni Marcos yung impeachment. Sumasayaw lang siya sa agos, kunwari ayaw niya yun. Pero wag tayo maglokohan. Pabor siya dyan. Yun nga, sakto yung sinabi ni Atty. Sal Panelo. Ito'y reward dahil binabanatan si PRRD. So, in short, medyo may insecurities. Or hindi medyo. Halatang halata. This is public knowledge na may insecurities talaga sila sa mga Duterte. Kaya malaki problema ng bansa natin. Kaya hindi tayo makaahon-ahon. Aasa ng ating mga proyekto. May nangyayari ba? Infrastructure, meron ba? But lalong-lalo na dito sa droga. Sino ngayon ang maniniwala kay Presidente Marcos nyo na siya ay hindi nagtitake? Sinabihan siya ni PRRD na siya ay bangag. Hindi niya sinabi, you are a liar, PRRD. Sinungaling ka. Hindi, ano sagot niya? Fentanyl. Diba? Tapos ngayon, ito yung issue patungkol. Binigyan niya pa ng reward. Sa atin, ngayon, pag kumampi ka, may reward ka. Pag ikaw may ginagawang mabuti pero kontra sa kanila, papatawag ka sa kamera. Ganyan ang ngayon, mga partners. Jay?
Alam nyo, hindi na bago to eh. Kasi unang-una yan si yung umaming drug lord siya. Di ba, pinakawalan din yun. Espinosa ba? Kung di ako nagkakamali sa apelyido nun. Pangalawa, si De Lima. Ito naman yung pangatlo. Alam nyo, talagang mapapaisip tayo dito na ito ay gagamitin na naman laban sa mga Duterte. At hindi na nga bago magpalaya ang administrasyon or si Bongbong Marcos, hindi na bago sa kanya yung ganyang gawain na yan na magpalaya ng or magano ng mga lalong yung mga taong pwede nilang magamit laban sa mga Duterte. So itong mga ganitong bagay na to, hindi na rin to bago, gawa ng paulit-ulit na nila itong ginagawa. Ang ano lang ho dito, ang masaklap dito, kung sino pa yung mga taong nagkasala talaga at may mga record mapatungkol sa droga, yun pa yung pinapakawalan nila. Tapos ang masama dito, gagamitin nilang witness. Sa totoo itong si Mabilog na to, talagang noon pa man may nasasabi na to sa mga Duterte. So mas lalo ngayon, malamang sa malamang gagamitin nila. Tsaka ito nakakapagtaka ko, Choli Banat Bay, na hindi pala nakakapagtaka. Talagang ba't lagi na lang mga involved sa droga yung mga naabsuelto, no? Yung mga talagang yung mga involved sa droga yung naabsuelto. Sila yung napapawalang sala. Tapos yung isa pang nakakatuwang gawain ng administrasyon yan, si Franz Castro na child abuser din. Pero tingnan nyo, kasama pa nila dyan sa Ito yung pinaka na halimbawa na talagang wala na ho talaga atang sa katinuan itong administrasyon. Kasi yung mga taong nagkasala sa batas at sa bayan, yun yung kanilang mas pinapaboran. Manat Bay. Balikan lang natin kung ano ba yung kaso, kung bakit po siya binigyan ng clemency. Una-una po, linawin po natin kasi para lang tayo ay malinaw. Hindi po yung kaso niya tungkol sa droga. Yung paglista niya doon sa PDEA, yun po yung sinasabing patungkol po sa droga. Pero ang talagang dinismiss po siya ng ombudsman dahil sa guilty of serious dishonesty relative to unlawful acquisition of wealth. Sa madaling salita ho, may issue siya ng korupsyon. Yun ang dahilan kung bakit po siya na-dismiss. At ngayon nga, alam naman po natin, kung ikaw ay ma-dismiss dyan, hindi ka na makakatakbo. Diba? But this time, since I think, correct me if I'm wrong, pero pagka ikaw ay may clemency na, malamang sa malamang makakatakbo ka na uli sa iyong lunsod. Ang ko lang dito, kasi sabi naman nila karapatan naman ng presidente yan. Hindi naman droga ang issue at kaso niyan. Yun hindi pa naman napapatunayan daw. Ang akin lang dito, yung timing. Timing is everything. Napaka-importanting maunawaan natin yung timing. Bakit ho ba? Ano ba nangyari bago yan? Iyon ang punto dito Yung bago nangyari itong pagbibigay ng clemency sa kanya, yung pagte-testify niya against PRRD. Yun yung importante dito. Timing Ang problema, medyo talagang wrong timing. Halatang halata na merong, sabi nga ni Panelo, bayad utang, di ba? So, ganun abangan pa ho natin. Ako, hindi na ako nag-e-expect na magsasalita pa yan. After this, mananahimik na yan. Nakuha niya na yung gusto niya makuha yung makatakbo uli. Kasi tandaan natin, yung pagiging guilty niya, yun po yung pagtaas ng kanyang salin. Yun yung kanyang pinagkagiltihan. Yung ibig sabihin, issue pagdating sa pera at korupsyon. So, yun ang hinahabol niya malamang sa malamang para makatakbo uli siya na mayor. Alam niyo na, hindi ko alam kung uulitin niya ba yung ginawa niya. Kasi, linawin natin po, yung kanyang hindi po ito akusado. Hinatulan na po siya ng ombudsman. Proven na siya po ay involved sa korupsyon. So ngayon, pwede na uli siyang tumakbo. Mananahimik na po yan. Dahil sa tingin ko, kung meron man, kung totoo man yung sinasabi ni Panelo, bayad na yung utang. Di ba? Bayad na yung utang, kaya siya ay okay na, malaya na uling tumakbo.
Di ba? Yun ang ano dyan. Saka banat bias, nabanggit mo yung timing. So, tama ka rin dyan. Ito, isa pang timing, ang laki ng problema natin sa blank space. Itong tungkol sa Tiniming vice din. cam na to. Di ba? Ang laki ng problema natin dyan at yan ay proven kasi marami na pong nakakita niyan. So, dapat siguro pinofokusan ni Marcos yan, ni BBM yan, kesa yung mga ganito-ganito. Hanggang ngayon, wala pa silang linaw dyan. Nagtuturuan na sila kung sino ba may kasalanan. Dati sinabi ni ES at sinabi niya, sinungaling ka, PRRD. O ngayon, hindi daw nila problema kung may blank space daw, pero hindi sa kanila yun. Dapat yun sa kamera. So, parang sila kinontradict nila yung sarili nila dahil dati dinideny nila na meron, ngayon meron. Dati wala, ngayon meron na. Sila lang ang sisihin. So, bilang presidente, responsibilidad mo yan sa mga Pilipino. Ako, isa sa ano ko dito, kaya ganito nangyayari. Timing. Timing is everything. Sa tingin ko, kaya nga dapat tayo mapagmatsyag Dahil malaking skandalo yung budget. Malaking skandalo po yung budget at talaga namang ito ay gagawa ng diversion. So, posible yung mga ganitong issue para ma-divert. Kaya, wag natin. Okay lang, i-discuss natin. Di ba? Pag-usapan sandali. Pero balik tayo lagi dun sa budget. Kasi kanina, may narinig ako. Eto talagang ano to. Nagpunta ako dyan, banda dyan. Basta, somewhere. Di ko lang sasabihin. Malapit dyan sa Uniqlo. Nako. Diyan sa may Flagging Makapagal. pa. Oo. At may nabalitaan ako. Talaga palang nilaglag yung isa dun. Dahil sa mga issue na ito, na pilit nilang tatakpan. Yeah. Tatakpan nila, kaya nila nilaglag ang isa para sana malihis ang issue. Pero ang nangyayari, lalo silang, di ba, parang quicksand. Habang lalo silang pumapalag, lalong bumabaon sila sa lupa. Kaya bantayan natin yung issue ng budget. Yun ang ano natin dito. Tsaka marami silang ano ngayon, no? Ang dami talaga silang pang-divert. Kasi, di ba, sabi nung ni TikTok Queen, si Raul Manuel, na dapat daw malaman is saan daw galing ang blank na yan, blank item na yan. So, iba yun ano siya, parang pinapalabas nila na gawa-gawa lang ng mga Duterte yung black item na yun. So, Pero nakatanggap siya So, ano yun sa tawag dito, isa rin yun sa baka gawin nilang propaganda para hindi mapansin to. Pangalawa tong si Mabilog. Meron pang isa sa ICC naman. Di ba? So marami silang ginagawa ngayon ng mga issue para kagatin ng mga Pilipino para hindi mapansin tong bycam scam na to. No? So, Pati nga yung issue kay Bantag, nilabas nila pati ulit. ang dami nga Ang dami nilang pati yun sa mga vlogger, dinidikit sa Pogo. Actually, yun nga yung yung matinding issue pa ngayon yung iimbitahan ka daw para sumagot doon. Handa ka bang sumagot sa mga Your Honor doon? Handa ako sumagot. Ang tanong, handa kaya silang makinig sa akin? Yon! Ayun, maganda. Yun yung pinakamaganda nung kasi. Pwede ka na tumakbo, Senador. Oo, Sigaw mo pang lang ano, ng no? konti. Pause Then, yun naman talaga halos lahat naman ng pinatawag dun kaya nga pinatawag ka dun is para malinawan sa mga gusto nilang malaman. Ang ano kasi dun, ang pangit, is gusto mo malinawan sila, ayaw naman nila tanggapin yung paliwanag mo. Hindi ka rin nila pinapakinggan. So walang mangyayari ngayon. Kung ipapatawag Paano niyo kung magaganon yung high blood doon sa'yo? wag ka naman sanang wag ka sanang abutin kasi baka mamaya bigla kang ma-stroke diyan Minsan yung kakaduro-duro. Ano yan malas yan just bastos. Yan ang bastos yan ganyan yung pangduduro. Isa sa mga kabastusan ng gawain niya, duduro-duruin. Kala niya rin kasi nasa kalsada siya. Ito pa, may nagsalita pa dito. Sabi niya, pati yung inchik na spy, na yung pala gumagawa lang ng parang Google Map na mga inchik. Yan pa. Isa pa yan, yung sa spy na yan. Speaking of that, baka kasi akala na iba, gumagawa. Baka kasi meron yan yung Google car na nag-iikot para tinitingnan, pinipicturean, tapos ano nila sa satellite. May mga nakikita ko na, kung talagang gumagawa yan ng ganyan, bakit di nila sila kumuha sa Google?
Hindi ho. Alam nyo, pumunta ho kayo sa Korea, pumunta po kayo sa ibang mga bansa, hindi accurate yung Google Map. Buti sa Japan, accurate yan. Pero sa ibang bansa, tulad ng China, tsaka ng Korea, meron talaga silang sariling parang Google Map. So, gumagawa sila ng sarili nila kasi ewan ko kung bakit. Dahil siguro hindi maintindihan, mas lalong iba yung sa kanilang app ang ginagamit nila. Yun daw kasi ang ginagawa niyang hinuli na quote-and-quote spy daw. So, sabi nga nitong natin, isa na naman tong diversion, di ba? Tama ka dyan. Dagdag pa yan doon sa ipapatawag ka. No, tsaka di ba, tinanggal na nila yung pinakamalaking spy sa Pilipinas. Sino? Saldico. Bakit naging spy? Ko, di ba pag Chinese spy? Ko. Matindi. Di ba? Arang yun. Huwag mo na ulitin yun. Hindi marka. Tama. Sabi nung iba dito, kaya nga, tama ka, Sir Jay. Ang ganda ng explanation mo. Ikaw na magpaliwanag ng susunod nating topic. Ayan, Ito pang, ito. Yung paglobo ng kaso dahil sa paglabag sa gun ban. Nako, mainit ulo ko dyan. Bakit mainit ang ulo mo dyan? Pangtang batas yun Sorry, pasensya na pero mamaya pag-usapan natin yan Introan mo muna yung gun ban na yan dahil marami daw nahuli. Pasok. Pero habang wala pa, gusto ko lang bigyan ng komentaryo. Alam mo, maraming magagawa si BBM ngayon. It's about time tindigan niya na tungkol sa blank space na to Dapat, blank space. Ano na yun, imbestigahan niya na at dapat may managot. So, pagka meron siyang papasagutin dyan, nako, malaking bagay na yon. Kaya lang, ang problema, takot ata siya Iwas upusoy Yan sa pag-iimbestiga. Sa blank space? Sa blank space na yan, wala. Yan. Ito. Sige, pag-usapan natin to. Tila kulang pa raw sa paalala mga otoridad. Kaya patuloy yung pagtaas ng bilang ng mga lumalabag sa pinapatupad na gun ban sa buong bansa. Ito'y gitna ng paghahanda para sa midterm election ngayong Mayo. Narito ang report ni Paul Montibo. Posibleng kakulangan sa impormasyon ng publiko ang dahilan kung bakit tumataas ang bilang ng mga lumalabag sa ipinatutupad na gun ban ngayong election period. Dahil dito agad na ipinag-utos ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil ang pagpapalakas ng information drive sa lahat ng komunidad tungkol sa gun ban. Sakaling pahintulutan naman ang isang individual na magbitbit ng baril, hinihikayat ang mga ito na dalhin ang kanilang mga dokumento para maiwasan ang paninita ng mga otoridad. Batay sa pinakahuling tala ng National Election Monitoring Action Center o NEMAC, nangunguna ang NCR sa may pinakamaraming naaresto sa paglabag sa gun ban na may 77 at sinundan naman ito ng Police Regional Office 3 na may 78 at pumangatlo naman ang Region 7 na may 36. Sa kabilang banda, pumalo na sa 5 ang naitalang insidente na may kinalaman sa eleksyon. Ito ang kinumpirma ni PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo sa panayam ng media sa Campo Crame. Subalit kailangan pa niya itong kumpirmahin mula sa lokal na mga otoridad bagamat pare-parehong tumatakbo ngayong eleksyon ang mga taong di umunay sangkot sa nasabing mga insidente. Batay sa datos ng PNP, nakapagdala ang Region 6 ng 3 kaso ng election-related incidents, habang may tigi-isa naman sa Region 2 at Region 12. Sa huli, patuloy ang pakiusap ng mga pulis sa publiko katuwang ang COMELEC na makipagtulungan sa mga ipinatutupad ng mga pulisiya para maiwasan ang anumang komosyon na may kaugnayan sa eleksyon. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kumahal, nag-uulat Paul Montibon, SB9 News. Ayun. So, kayo, ano sa tingin nyo? Ako muna, unahin ko na kasi talaga mainit ang dugo ko dyan sa... Una-una yung gun ban na yan, sana, kung talagang actually, hindi siya ina-announce, ang tagal bago i-announce at walang campaign na talagang i-inform ang taong bayan na meron gun ban. Diba? Sana, i-announce nyo anyway. Pwede nyo namang gawin. Every time na magbibigay ng ayuda yung mga congressman, di ba? Lagay dyan, gun ban start. Mas yun kung kaya nga nilang mag-ayuda na mag-ayuda, di ba? Makikita naman ng tao yun. Pero akin, ito lang pagdating po sa gun ban, ako hindi talaga ako pabor dyan. Naiinis ako dyan sa gun ban na yan. Hindi dahil sa... Kailangan niya ng tao
Alam mo ba na nasa konstitusyon natin na we have to protect ourselves, preserve our life, kasama ho yun sa batas. So kung ito ho ay kasama sa batas para i-defend mo sarili mo, ang importante lang, palakasin kung paano makakuha ng tama permit ang mga Pilipino, yung LTAP, ang dami na nga niyan, LTAP, PTC, license, ang daming. Sana yun na lang palakasin na lang po natin yun kung ayaw talaga natin na magkaroon ng loko-lokong may daladala na baril. Kasi sinasabi nga nung iba dyan, yung mga kriminal, hindi naman po yan lisensyado mga baril yan So yung sinisita at binabantayan itong mga pulis na to, yung mga lisensyado at mga responsableng owner. Di ba ho? So ibig sabihin, mas lalong mas hindi nila mapoprotektahan yung sarili nila dahil yung mga kriminal, wala naman pong lisensya mga baril niyan. Saka nakakitang kriminal ka, lilisensyaan mo baril niyan. May kwento nga ho ito May mga baril nga talaga na yung may lisensyado at merong hindi lisensyado. Pag gagamitin mo, wag mong gamitin yung lisensyado. Yung lisensyado lang binibitbit mo. Pero kung meron kang gagawing masama, hindi mo bibitbitin yung lisensyado mo. Di ba? Ang aanuin mo yung hindi lisensyado. So, walang sense. So, yun nung kinontra ako ng isang abogadong walang kaso. Yun na. Yung laging talo. Yun na. Yun. Sabi niya, bakit daw sa mga probinsya, may mga warlords dyan na lisensyado mga baril. Kaya effective pa rin tong gun ban at ginagamit kasi nila yan sa politika. Alam mo talagang tanga tong abogadong ito, no? Hindi ko alam kung saan ba pumasa ng exam to. Natsambahan lang niya yung bar exam niya. Kasi warlords ka, di ba? Mga goons ang tao mo sa probinsya. Bibigyan mo lisensyadong baril? Tanga ka ba? Siyempre, pag ginamit yun, nahuli yun, di matutuntun kung kanino yung baril. Ano ba naman ang kabobohan? Halatang walang kaso ito Di ba sa probinsya naturalmente, kung siraulo ka, ang bibit-bitin mo walang baril. Itatago mo yan. Kasi pag nahuli yan, pwede mo nang takbuhan, iwan yan, ligtas ka na. Kasi hindi nga siya rehistrado. Ano masasabi mo nyo dito sa bobong abogadong to? Banat Bay, ano ba itong abogado na ito? Ito ba'y sinumpa ng nanay kasi wala nang kaso, lagi pang talo. Pambihira ngayon ako nakakita ng ganitong abogado. Pero anyway, I suggest, instead na gun ban, drug test. Yan. Mas epektibo yan. Kasi pagka walang droga, mapayapa naman ang mundo. Yan lang, kalahati ng problema natin sa patungkol sa kriminal, tungkol sa droga. Pwede nga nilang higpitan natin yan. Higpitan na lang dalas-dalasan ng drug test doon sa may mga PTC. Di ba? Kung talagang gusto nilang siguraduhin na hindi magagamit sa maling gawain yan. Di ba? Tsaka ako, bukod doon sa dapat magkaroon ng regular drug test yung may mga PTC. Pero bukod doon, dagdagan pa. Pati yung may mga security. Pag may security ka, dapat may drug test ka mandatory. Lagi. Kasi pwede mong gamitin yung security mo. So yung mga abusadong politiko na may security na ayaw magpa-drug test, mapapa-drug test sila ngayon kasi may security yan Diba? Pero totoo naman dyan, wala namang gagawa ng kagaguhan na gagamitin mo yung baril mo na may lisensya. So ang pinahihirapan natin, halimbawa, ikaw ay may banta sa buhay mo. At ikaw ay mamamasyal. Halimbawa, magpapagupit ka, pupunta ka, mamamalengke ka. Ikaw walang baril, pero yung papatay sa'yo, meron. Bakit? Illegal ang mga baril ng mga yon. Kaya ako, I agree. Meron pa nga akong kilala Hindi ko na lang kilala. Sabi nga niya, ang pangalan din niya Jay. Pero hindi De Guevara yun. Jay lang. Ay, babae ba apelido nun? Sabi niya kung siya lang daw, magdadala na lang siya ng baril na hindi lisensyado. Sabi ko, bakit naman? Kasi, pag una, checkpoint, hindi ka naman kakalkalin ng pulis Titingnan lang naman ng pulis okay, tama naman yung ginagawa ng pulis na hindi kinakalkal. Ganyan lang. Ayan lang, di ba? Itatago mo lang yan. Pero pagka nainkwentro ka, pag ang ginamit mo,
Di ba, kung may gun ban, ginamit mo ay lisensyadong baril, mayayari ka pa. Kung may na dinipensa mo yung sarili mo, meron kang na disgrasya o nayari, pag lisensyado ka, mas lalo mo pang mayari ka kasi may gun ban. Kaya tuloy, ang sabi ng iba, di magdala na lang kami ng hindi lisensyadong baril. Bakit? Kung madisgrasya kami, kunwari merong tumangga sa amin, siyempre lalaban kami, hindi naman kami papayag mapapatay kami. O paglaban namin, at least kung hindi lisensyado, tapong ko lang yung baril. O. So ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, mas na-encourage patuloy yung ibang tao na bumili ng hindi lisensyadong baril. Diba? Kasi nga, importante ang regulate. Kaya nga natin inaano yan. Dahil dyan sa gun ban, mas lalo tuloy na-encourage yung iba, naghahanap tuloy sila ng baril na hindi lisensyado para bitbitin. Kasi hindi naman ikaw mapapansin yung mga pulis naman natin. Hindi naman po sila allowed bumukas ng pinto unless may nakita silang lasing ka lang o di kaya sabog ka, doon lang. Pero pagka wala naman, hindi, pwede mo itago. Hindi ko ini-encourage siya, hindi ko sinasabing yun ang dapat gawin. Pero ganun ang ginagawa ng iba. Yun lang. Di ba, Jay? Dapat hindi gun ban. Addict test yung dapat. Addict ban ang gawin natin. Tsaka ang masaklap pa dito, kadalasan ng mga chine-checkpoint yung mga nakamotor lang. Minsan, kadalasan may Hindi, kita. pag may media, pati kotse. Oo, pag may media. Pero pag wala, media, motor lang. Oo. So, lalo na kapag ang number sa plaka, isang numero lang, ay hindi nila papansinin yan. Diretso yan, kahit nga sa bus lane, papadaanin nila Ay, yan. pag-usapan natin yan mamaya. Maganda yan. Tsaka yung sinasabi ng tropa mo or kakilala mong attorney Sandali na... linawin natin, hindi si Gadon yun ka-level lang ni Gadon. Pero hindi si Gadon yun. Ano lang, parehas sila ng utak din. Oo, parehas Medyo lang sila. natanggalan. Bulol din yung si Gadon? Bulol Oo, ba si parang Gadon? bulol Hindi, din. si Gadon naman, Nanginginig-nginig. nginig yun Mga ganun. Ito naman, di lang nanginginig dito. So, yung kanina nga, yung attorney na binabanggit mo, baka, ang pinopoint niya kasi, sa panahon ngayon. Kasi, yung mga drug lord, warlord tuloy, drug lord ngayon, sa panahon ngayon, open na sa lahat. Kahit magdala ng naka-lisensyadong barel, hindi nga inuhuli. Kung yung ibang mga drug lord nga, pinapalaya Yun yung ibig niya sabihin siguro. Doon sa sinabi niya doon sa Pero yan yun. Hindi, ano lang talaga yun. Basta makakontra sa akin. Basta makakontra lang sa yun. Parang, mainit ulo nung kay Tulpo, wala na. Hindi niya na mapagkakitaan si Tulpo. Ako na pinagkikitaan niya. Hindi, kasi siyempre sabi niya, banat ba yan? Hindi, banat ba yan? Nung binabanatan ko to, nasa 800k subscriber nito, nadagdagan, nag 1 million. So gusto niya rin mapansin siya ng ibang mga viewers mo. Kaya ganun ang ginagawa. Hindi, kung ako sa'yo, paayos mo yung dila mo, at least. Hindi kasi para Pahatak, makapagsalita ka, hindi ka maintindihan ganun. Nag-aayos ba si Belo ng dila? Si Belo? Di alam mo ba kung ba't ganyan siya magsalita, ang papa? Siya nag-compose ng apat Hindi ko ako sa'yo. Wag na nga. Wag lang. Dapat hindi maganda. Hindi, pero ako dyan about just sa gun ban na yan, sana lahat. Hindi lang yung mga, hindi lang yung mga single. Kasi hirap ngayon pag tutok lang yung camera, tsaka nangaharang ng mga four wheels, mga, ang tawag doon, yung tinted na mga sasakyan. Minsan, binayaan nila yun Puro focus lang sila sa mga, sa mga single na motor. Tsaka ito bakit gun ban? Ba't inunan nyo yan? Unahin nyo yung mga adik na mahuli nyo. Hanggang ngayon puro lang droga na uhuli nyo. Wala kayo na uhuling drug lord. Ito nga matindi dyan. Alam mo ba kung paano ka makakuha ng LTAP license at PTC? Kailangan matino ka. Kailangan wala kang kaso. Kailangan di ka kriminal. Kailangan negative ka sa drug test. So sino ngayon ang binaban ninyo? Yung matitino. Di ba ho? Yun lang kasimple ho yun. Matino ang ginaganban ninyo. Sila yung tinatanggalan ninyo ng kapangyarihan iprotektahan sarili nila. Ba't di na lang kayo gumawa ng hakbang na kung talagang ang sinusubukan nyo lang tanggalin yung mga warlords, alam nyo naman kung sinong mga politikong may warlords Kilala nyo kung sino yan. Alam sa probinsya yan. Sa totoo nga,
tanungin nyo yung mga RD niyan o yung mga regional director, alam nila kung sino ang mga warlords. Yun ang targetin ninyo. Hindi yung mga inosenteng, responsable, matitinong Pilipino na gusto lang nilang protektahan ng sarili nila. Diba bakit? Pagka sila ho ba ay kinidnap, usong-uso yan ngayon, wala nang takot ang mga tao. Pag sila ba ay inambush, kaya nyo bang protektahan sila? Hindi. Bakit nyo kayo pinakikialaman yung ganyan? Yun lang sana sa akin. Unless, sabi ko nga kung kriminal yan, hindi dapat magkabaril yan. Hindi dapat magkaroon ng... wala. Ang higpit po ng batas patungkol dyan. Ewan ko ba kung sinong gumawa niya. Although, hindi ulitin natin hindi po kasalanan ito ng pulis dahil sila po ay nagpapatupad lang ng batas. Tama. Ito po ay batas. So, wala tayong magagawa. Nirereklamo ko lang. Yung gun ban na yan, parang yung ginawa nila kay BP Sara. Kasi, yung gun ban? Parang ikaw, tinapong ka sa mga lugar ng kriminal na sila ay may baril, ikaw, Wala. hindi ka makalaban. Yung ginawa kay BP Sara ni BBM, para siyang tinapon sa kulungan ng mga buhaya, pinalamon siya ron. Isipin mo yung kapartido mo, sabay kayo ng kampanya, meron kayong pinagtagumpayan na isa, yung iyong pagkakaisa ay nasa inyong dalawa, unity team, tinapon mo sa mga buhaya. Ganyan ang nangyayari dito sa gun ban na yan. Ini-encourage nila na kumuha ng illegal na baril ang mga Pilipino. Baka mas priority nila ang kaligtasan ng mga drug lord kaysa sa mga katulad natin. Hindi na negosyo nila. Oo. Kasi isipin nyo paano naman yung mga drug lord na yan, katulad namin, halimbawa, ako, wala naman akong ganyan, pero ang mas naapektuhan kasi dyan yung mga matitinong tao Diba? So, parang pinapalabas nyo palagi. Ba't kaya laging yung pinamumukha sa amin na mas mahalaga ang mga adik kaysa sa amin? Ba't kaya laging ganun? Papalabasin, drug lord, papalayain. Diba? Poprotektahan yung adik. Pero yung mga pinatay ng mga adik, ng mga drug lord, wala silang pakialam. Hanggang ngayon, yung mga kaso nakatenga. Hindi na bibigyan ng hustisya yung mga napatay niya, mga yan. Katulad lang yan, Kaninang umaga, isang lalaki, pinatay niya yung asawa niya, 2 anak niya. Hindi lang napagluto ng itlog. Pambihira. Lulong sa droga. Yan ang hirap dyan kapag lumalakas lalo loob ng ng mga ganitong mga tao dahil nga bagay, ikaw ba naman ipagtanggol ka ng PNP chief na si Marbil tsaka ni Pahardo wala ka kaya lalakas talaga loob mo. Actually, yung mga pulis nga nakakilala ko, medyo natatawa pa dyan kasi yung resources na yung pulis ang gagamitin mo para mag-checkpoint, kung sana gawin na lang yan para doon sa mga criminality, di ba? Gawin na lang yan, bantayan yung mga dapat bantayan. Lalong-lalo na doon sa mga, alam natin, sa mga eskinita, kung saan nagpapalitan ng droga. Kung dyan nyo na lang ginagamit yan, binibilad nyo lang sa araw na ang purpose, tingnan natin yung mga matitinong may hawak ng baril, kung may dala-dala sila. Parang ganun di ba? Kaya nga, for the media lang yung mga ganyan-ganyan natin sana! Pero disclaimer hindi namin inaano rito yung mga kapulisan kasi baka ma-misinterpret nila yung sinabi natin. Yan yung mga yung mga pinuno nyo lang ang sinto-sinto. Hindi naman kayong mga nasa baba, wala, isunod lang kayo Yung mga pinuno ninyo sinto-sintuan talagang dapat yun natin dyan. Eto pa, may bago pang issue. Yung anak daw ng isang senador. Naku po. Wala ba tayong picture dyan? May mga anak daw ng isang senador, Sino yung kanyang backup, nakita ho sa sa bus lane. Dumadaan. Maraming issue dito kasi sabi nila, wala daw nagbabalita sa media. SMNI lang ang nagbalita nito. At meron niya akong narinig. Ayoko na lang sabihin kung sino Huwag natin sabihin Carlo, kung kanino natin narinig to, Kasi tinagtataka daw yung MMDA, may picture sila, may pinadala sila sa mga media. Yung ibang media hindi naglabas. SMNI lang ang naglabas nitong picture na ito.
na kung saan nahuli yung isang backup ng isang anak ng senador. Etong catch dyan, hindi lang ho yun anak. Okay lang sana kung anak, medyo siguro naging abusadong anak lang, hindi eh. Yan. Congressman po ito. Yun ang masakit doon. Representante ng taong bayan na nagpapasahod, dapat gumawa ng batas, pero hindi sumusunod sa batas. Yun ang matindi dyan. Diba? Congressman. Sino ba ito? Sige nga, Coach Oli, sino ba itong congressman na ito? Hindi ko nga kilala eh. Ayun, nakasulat dyan sa ano eh. Pag zino mo yan, Pakinggan. Natakot na naman yung media. oo. Isum Pambira natin. itong mga media. O baka nagpapataas actually, ng presyo. Dagdag ko lang may isang reporter na biglang nanakbo. Parang ayaw natakot ibalita yan. Tuloy mo. Ay, Ayan. wala Ayan, talaga. Ang tindi. House of Representation. Oy, House of Representatives. talaga yung media. Media, alang ko. Yung media na ba yan na nasangkot sa iskandalo? Uy, parang. Ay! Naku, patay tayo dyan. Anong pangalan yan? Congressman na yan? Coach Oli? Hindi ko paano to eh. Hindi pa nabasa yan? Dapat ipa-drug test yan. Naku, ang pangalan po niyan, walang iba kung hindi si anak po ni Senator Rapi Tulfo. Yan, yung, ito yung isang representative po ito eh. Ewan ko, AXIS ba ito? Ang pangalan niya ay si Representative Ralph Wendell Tulfo. Tulfo na yan. Naku po, yari ka. Alam mo huwag naman ganyan. Nasisira tuloy yung ibang Tulfo. Matino pa naman yung kakilala kong Tulfo dyan. Si Ben Tulfo, tinutino pa naman yan. Ayoko, matino yun. Masisira dahil sa inyong ganyan. Huwag naman po kasi tayong abusado. Kasi meron nagsasabi, baka naman backup card lang niya. Hindi naman nakasakay si si Ralph. Oo, si Ralph Tulfo. Kaya lang, pag, ewan ko. Hindi naman natin masasabi kung talagang hindi siya nakasakay dyan. Kasi sigurado naman ako, hindi naman bubuksan nung driver yung yung bintana. So, hindi natin masusure kung sino talaga ang nakasakay dyan. Di ba? Pero gayon pa man, since nakapangalan sa'yo, rehistrado sa'yo, pinagmamalaki yung pang you are part of the House of Representatives. Sana medyo turu-turuan mo yung mga tauhan mo na wag dumaan sa bus lane, di ba? Ayan, kitang-kita, Hindi kaya na-impluwensyahan to ng ibang mga congressman. Basta malamang sa malamang. Alam naman natin yung ibang mga congressman, kung sino, ito yung masakit sa Pilipinas kung sino yung mga tigapagpatupad ng batas, sila yung sumisira sa batas. O kagaya lang nito. Diba? So ngayon, dapat, pero ang request dyan ng taong bayan, ipatulpo mo. Yon. Ang tanong. Sino? Tsaka ito pa yung isa sa masakit dyan. Kaya hindi naman sa tutusin walang, kasi katod niya yung sinasabi nila Fernandez, ng ibang mga congressman niya na nasisira sila or sinisira sila ng mga vlogger. Alam niyo, napakalabo nun O katulad lang nito kay Ralph Tulfo. Sino ang unang mapuputukan nito? Yung tatlong magkakapatid. No? Yung isang kapatid dun, kilala ko pa rin na ibang-iba ang pag-uugali sa mga Hindi trapo, no? Hindi trapo. Kaya hindi kami ang sumisira sa inyo kundi kayo din. O tingnan nyo. O sino sumira dagdag kasiraan na naman to sa mga Tulfo. Sana naman din ang sa mga Pilipino rin na mga nakakaano ng mga ganitong balita is wag nyo rin sanang din lahatin. No? Kasi hindi naman porket isang apelido ng mga yan, iisa din ng utak ang mga yan, hindi ganun. Sinabi ko nga iba-iba. Sa vlog ko Patulad to, magkapatid kami pero magkaiba kami. Madami siyang wala ako. Magkaiba. Talagang ibang-iba. Katulad niyan, di ba? Kaso wala akong kapatid dito si Coach Oli. Ang ganda nung sinabi nung isang netizen dito, sabi, dito sa Malaysia, kapitbahay namin congressman, napakasimpleng tao, na nakakausap pa namin ang misis niya, walang arte sa katawan. Sa Japan,
nangangampanya yung congressman. As in, nakatayo lang siya mag-isa. Ano lang siya, gaganon lang siya. Wala siyang alalay, wala lahat. Sa Pilipinas lang naman eh. Ang mga congressman natin ngayon parang hari. Sila ang may-ari ng lahat ng departamento ng ating bayan. Kahit yung nasa ilalim supposedly ng presidente, kaya nilang utus-utusan, di ba? Kaya nilang utu-utuin. Kaya ang tanong ko dito sa MMDA, baka naman pakitang tao lang to pagka nakatanggap kayo ng tawag sa office ni Senator. Bigla kayong ikot na naman ng tumbong nyo. Parang yung panahon ni Chavit. Yun, isa pa yun. Diba? Nung nakita nyo si Chavit yan. Mga ganun-ganun pa kayo. Tapos nung nagbigay lang ng parang instead na pinarusahan ninyo, wala lang. Diba? Baka ganyan na naman ang mangyari dito. Maganda to sinabi dito, sa panahon ngayon, wag nang ipatulfo mo. Kung hindi, ipabanat mo. Yun. Maganda yun. Yun, pwede pa. Paggawa tayong bagong segment Pag dito. may- Pabanat mo! Banat mo. Hindi. Ano? Pag may problema ka, ipabanat mo. Kay banat bay. Parang bastos ang dating Ay, sa pangit. Parang nababastusan Parang ako. napangit nga, no? Kung single ka, Babanat mo. Ay, naku. kung malungkot ka, Ipabanat mo. atay tayo dyan. Atay tayo Delicate sa- siya na. delicate. Kaya yun talaga. Ay, ito na. Pero yun nga, no, sana naman dyan tungkol dyan sa nangyari. Ay, eto pa pala. Hindi mo nabanggit yung sinabi kanina kasi may isa daw media dyan na talagang naaktuhan pa. At parang may video or nalaman kung sino yung nandun sa loob. Nakatanggap daw ng tawag yan. Kaso nakatanggap ng tawag, hindi inilabas sa mainstream media yung Blue. Supot tong mainstream. kulay blue. Light blue. Alam mo itong media na. Ito yan ang concern ko eh. Yung kay Tulfo na yan, bahala na sila dyan. Pero yung media, anong nangyayari sa media natin ngayon? Kaya nga ito, sige coach. Sabi nito, banggitin mo apelido, kababanggit ko lang, Tulfo nga, Tulfo nga eh. Tulfo. Bingi ka! Banggitin ng Tulfo nga, paulit-ulit ko nang binanggit. Bungal. Tuloy. Hindi, si Coach Oli. Coach, tuloy mo. Ay, ando doon, nasa problema natin sa media. Tapos siguro, after 2 days, 3 days, sa kanila ibabalita. Parang ang dating kasi sa atin noon, parang nagpapataas lang ng presyo. Pagka gano'n ang datingan. Ay, may balita kami rito. Ano ba to? Kaya lang, buti na lang nandiyan ang SMNI. Ang SMNI, yun, matapang, walang kinikilingan na talagang katotohanan. Yun talaga yun, di ba? Kaya, ipabanat mo. Yung, Babanat mo. Ate, alam niyo, ano nga yun maganda nga yung, na yan. Diba, sabi nung mga congressman, kakasuhan yung or parang didikdikin yung nagpapakalat ng fake news. Paano naman yung mga nagpe-fake news ng mga mainstream media at hindi naglalabas ng tunay na balita? Ano kaya magandang Hindi nila gagawin yun. isampa doon? Banat Hindi nila ba? kaya yun. sabi pa nito ni may nagsalita pa dito, kaya lang dinilit niya. Sabi niya, paano yan, di ba? Nasa committee pa naman ni Tulfo daw, ni Rapi Tulfo yung LTFRB, LTO, madalas daw niyang sabunin daw yun. Tapos paano yan? Alam mo, ganito lang yan. Wala naman tayo sinasabi na kasalanan ni Senator Rapi ito. Kasi ang kasalanan ng anak, kasalanan ng anak. Ang kasalanan ng tatay, kasalanan ng tatay. At ang tagumpay ng anak, tagumpay lang ng anak. Ang tagumpay ng tatay, tagumpay lang ng tatay. Laging yan ang pinanindigan natin mula pa lang nung panahon ni Pangulong Duterte. Lagi ko na sinasabi po yan. Hindi lang ngayon. Okay? Gayong pa man, kaya nga sinasabi ko na sana ayusin ho ito ni yung congressman na yun. Kasi nasisira yung buong Tulfo. Supposedly, nasisira dahil lang sa isang ganitong kapalpakan mo. Kawawa naman yung tatay mo, nadadamay. Kawawa naman yung mga tito mo na nadadamay din dahil lang sa feeling mo, congressman ka na, kaya above the law ka na. Diba? Huwag ganun. Ito, Banat Bay. Maganda tong balita na to. Jay Guevara, ikaw na. Basahin mo nga. Sinampahan si Congressman Dan Fernandez ng ethics complaint sa House of Representatives. Kaugnay ito sa mga nilabag umano ng kongresista sa Quadcom hearing laban sa mga karapatan ni Cassandra Leong, si Jason Rubico, sa buong detalye.
Dahil umano sa conduct unbecoming ni Representative Dan Fernandez ng Santa Rosa, Laguna sa mga Quadcom hearing tungkol sa Pogo, nagsampa ng reklamo laban sa kongresista si Attorney Ferdinand Topacio sa House Committee on Ethics. Ayon kay Topacio, nilabag ni Fernandez ang karapatan ng kanyang kliyente na si Cassandra Lee Ong sa nasabing mga pagdinig, kabilang na rito ang aniyay right to counsel. This was unprecedented in legislative history in this country na haharangin mo yung abogado at hindi mo palalapitin sa kanyang kliyente during a legislative hearing. Number 2, pagwawarning sa abogado na huwag bigyan ng payo ang kanyang kliyente. Saang planeta po acceptable ang ganoong behavior? Nasasabihin mo, Attorney Topacio, do not approach your clients, otherwise you will be cited in contempt. Nilabag din ni Fernandez ani Topacio ang karapatan ni Ong na manahimik at ang proteksyon laban sa self-incrimination. Binabastos din aniya ng kongresista, hindi lang si Ong pero maging ang ibang mga witness. Inirereklamo rin ng abogado ang ilang improper remarks ni Fernandez laban sa kanyang kliyente. Sinabi nila, do not use offensive words. Pero bakit sila tatawagin nilang pathological liar, puro ka pa cute, puro ganon, tatakutin mo pa? It is my respectful contention that Congressman Fernandez has violated these norms of conduct. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. Sige nga, paliwanag mo nga, Jay, ano ba yung ginawa ni Dan Fernandez nung bakit kinirereklamo siya? May mga ano kasi to may mga video to na nag-viral tong si Dan Fernandez Na? kasagsagan nung hearing nila na parang ayaw palapitin ni Dan Fernandez or parang may sinabi siya na alam mo, hindi mo na kailangan mag-abogado na yan Pinipirahan ka lang yan. Putol ata yung video na yan. Pinipirahan ka lang yan at papahabain lang yung kaso. At syempre, magkakapera sila. Parang gano'n ang gusto niyang palabasin. Hindi kompleto yan. Ang sinabi niya dyan, huwag mo lumapit dyan sa abogado, sa akin ka na lang. Gano'n. Ako nang bahala sa'yo. Kaya ko to. Carry ko to. Huwag kang galala. Akin na to. Arbor na. Hindi kasi maganda. Ano lang yun kwento-kwento. Maganda naman kasi talaga si Cassandra Lee. Mas maganda kay Ivana? Kay Ivana ako siya. Hindi, tinatanong ko lang naman. Wala naman ako sinasabi. Tinatanong ko lang naman kung mas maganda kay Ivana. Tsaka si Ivana, Hong Kong yun. Ay, Japan pala. Wala akong alam dyan, ha? Kaya na. Coach Oli. Ito si Dan Fernandez, ang dami ng issue. Pasmado ng bibig dito. Dami mo ng issue, ha? Una, yung kay Grijaldo. Anong ginawa nyo kay Grijaldo nung nagsalita? Pinatawag nyo, tapos, pinakontempt nyo, pagka ayaw sumagot, pinakokontempt nyo, sinisigawan nyo kung ano-ano, na umabot pa sa punto na ito si Barbers ay naghahamon pa na dalhin mo yung kakampi mo rito. O ngayon, ito naman tungkol kay Cassandra. O, mamaya, magagalit na naman yung mga aso ni Dan, papatawag na naman siguro si Atty. Topacio, kung ano-ano, or si Cassandra naman na ipapatawag. Pag hindi nila nagugustuhan yung sagot, magagalit na naman si Barbers. Sabihin, ay, ang lakas na loob mo, patawag mo yung mga kakampi mo rito. Kung hindi si Barbers, magagalit. Si Paduano, mataas na naman ang boses, high blood na naman. O kaya, kung ito si Atras Abante naman, kung ano-ano na naman ang sasabihin. Ang dating dyan sa inyo, dyan sa kamera, kuyog Di ba? Para kang naghamon ng suntukan dyan sa lugar ninyo, tapos kayo, andyan dyan kayo lahat, isang tao. Pero alam mo, pag pinatawag siguro yan, si Atty. Topacio, hindi siguro pupunta yan. Feeling ko Kasi patawag siya ni Dan Fernandez. Atty. Ferdinand Topacio. So, hindi siya pupunta. Hindi po ako Ferdinand po. Diba? Hindi siya pupunta doon. Diba? Mali naman ang pangalan Hindi, sabi nga ni Boss Dada dito,
Fernandez, magpaligo ka na lang ng matanda dyan sa Laguna. Ay, grabe yung picture na yun. Oy, nag-level up na yun. Hindi lang yun. Hindi na pinaliliguan. Hindi na. Di ba? Nung una, nagwalis. Tapos, nagpaligo na matanda. Barbero naman ngayon. Nagugupit siya sa mga barbers. Hindi, idol niyan si Barbers. Nga pala. Idol niya si Barbers. Kaya Sino na sa kanila? Mas epal ni Abalos. Nagkokontrahan sila kung sino yung papalit kay Marrojas eh. Si Abalos ba o ito? O, di ba? Si Fernandez. Parang pare-parehas lang. Isang mukha sila dyan eh. Kaya nga, kayo talaga. ay, napaka-ipokrito pa. Di ba? Sasabihin nila, pagka gumagamit ka ng hindi magandang salita, yan yung sinabi ni Atty. Topacio kanina. Pero pag sila, kung mang-insulto, okay lang. Ang tingin ata nila itong mga to, Diyos sila eh. Hari sila eh. Sila ang may pwede silang gumamit ng kahit na Pero pag sinabi mo yan, magagalit sila. Tinan mo, pag pinatawag ka, Jay, tapos sasabihin mo yan, galit sila. Andyan yung mga bodyguard nila, si Panduano, si Sigaw-Sigaw. Ang malala pa nga dyan, pati yung buhok nung tama ba, resource person, nung pangapanahon na yun, tawag dito, sinita pa niyan ni Fernandez. Bakit daw nagpaiba ng kulay ng buhok? Oo nga, grabe. Lalo na kay Benny. Kumakain ka ba ng hopya? Sino si Dan Fernandez, yung tungkol sa buhok? Oo, kay Hindi kasi Cassandra. plano nga niya, idol nga niyan si Barbers. Talaga gusto sa buhok. Gusto niya talagang gupitan si Cassandra. Kaya yan yung ano dyan. Speaking of yung mga ginagawa ni Fernandez, i-comment nyo na dyan sa baba kung ano pa ang gusto ninyong gawin ni Dan Fernandez. I-comment nyo dyan. Tumawid sa tulay. Tumalon sa tulay. Isulat nyo lang dyan. Malay nyo, nabasa niya ito, mapanood niya ito, at makakuha siya ng suggestion sa inyo, di ba? So, i-chat nyo lang dyan. Siguro... Ano kaya naisip nito, no? Siguro, anong bangon niya? Oy, magpaligo ako ng matanda ngayon. Ganun, pambihirang tao ngayon. Hindi, feeling ko yung pagiging artista niya nandun pa rin, di ba? Hindi pa rin nawawala yung pagiging artista niya, kaya siguro sabi niya, kailangan natin mag-arte para naman. Ayan, ay, grabe naman yan. Tsaka ito, ito mga congressman, mas sa artista. Pang Oscar Award. Pero may pagkapareha sila ni Abalos. Yan, nagwawalis. Yan. Di ba si Abalos nagbo-boxing nakasalamin? Ito nagpapaligo. Parang nakasalamin, tapos nakasapatos. Dada, huwag kang tatakbong congressman, ha? Kasi may picture ka nagwawalis. Baka sabihin nila. Oo, baka mabawian ka, boss Dada. Tapos sasabihin pa nila, hindi mo mapashoot sa daspan yung Grabe kalat. ang babaw ng mga politiko natin ngayon. No? Tsaka ang corny, tas alam nyo, minsan dyan ako na parang ang babaw na lang ng standard ng mga Pilipino ngayon. Makita lang nila na nagaganito yung mga politiko, kala mo talagang nila eh. Hanga na sila eh. Ipupusta ko sa inyo, sa bahay nga, hindi yan nagaganyan, sigurado eh. Di ba? Tapos, pero alam mo gusto ko siyang kunin. Makalat yung ko eh. Kwarto mo? Yung studio ko makalat. double the pay. Oo. Matindi yan eh. Kaya matindi. Yung isa naman, isang congressman naman, sabi kaya daw may blank space dahil tinapyasan si BP Sara at gusto ibalik. Hindi nakita nyo yung level ng kanilang utak. Ganun yan ang politikong binoto ninyo. Kami po hindi kami nagbudol. Excuse me po. Kaya sinasabi, ito, bubudol kayo ulit yan. Hindi. Anong ulit? Hindi kami nabudol, excuse me po. Hindi kami sumuporta sa mga budol-budol. Siya ba yung Siya ba yung isa sa mga kumukontra kay BP Sara? Siya ba ay mabalbas? Oo. Mahilig din yung pumapil yun eh. Grabe yung kasi blinag ko si Ben Tulfo. Sabi ko, pinuri niya si PRRD. Tapos sabi, may nabasa akong comment, sabi niya, Coach, huwag kayo magpabudol ulit. Sabi ko, loko-loko, anong nabudol ulit? Hindi kami nabudol, kayo nabudol. Kami, tinayuan na namin dati, pananiwala kami kay PRRD na mayroong tumitira sa yate. Kaya pag kami nagsalita at kami may sinabi patungkol sa politiko or tumatakbong politiko, asahan nyo.
maayos yun. Siguro sa lahat ng pag-ano, no? Sa lahat ng pag-ano natin, parang nakukornihan, nabababuyan na tayo sa ibang mga politiko. Matatanggal lang lahat ng mga ganyan pag nakapasok na si Pastor Apollo si Kibuloy sa pagiging senator. Medyo gaganda yung gaganda yung background ng mga magaganda yung imahe ng mga politiko, Banat Bay. Ganda nga nitong may nabasa ako dito. Ganda nito libro to. Yung mga humanitarian works of Pastor Kibuloy. Ang dami niya, no? The Children's Joy Foundation, as in ayan, sana mabasa ito ng mga kababayan natin. Alam nyo, meron akong suggestion. Natin ito, gawa ng electronic PDF to kung meron, di ba? Kasi, sabi nga nung mga kababayan natin, pag nakita ito mga to matagal na. More than 10 years na yung iba dito na ginagawa ni Pastor. Kaya nga, nagpaabot ng suporta yung Rizal Volunteers for Change kay Pastor Kibuloy. Dahil po sa kanyang matinding ginawa sa pagtakbo bilang senador sa nalalapit na midterm election. Diba? Hangang-hanga sila sa plataforma, plano ng buting pastor sa bansa, lalo na sa pagsugpo sa korupsyon. Narito ang balita ni Sheena Torno. Patuloy na lumalakas ang boses ng taong bayan laban sa mga isyong kinakarap ng kasulukuyang administrasyon. Sa kabila kasi ng mga pangakong pagbabago at pag-angat ng ekonomiya, tila nadaragdagan ang mga reklamo mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Malinaw na raw na maraming Pilipino ang hindi na kontento sa mga polisiya at proyekto ng kasulukuyang pamahalaan. Kabilang sa mga isyong ito, ang mataas sa presyo ng bilihin, kawalan ng sapat na trabaho at kakulangan ng transparency sa paggamit ng pondo ng bayan. Ang Rizal Volunteers for Change pagod na raw sa mga politikong wala namang nagawang maganda para sa bansa. Isang pagtitipon ang inorganisa ng nasabing grupo Sabado ng Enero 25 para sa mga kumakandidato sa pagkasenador sa 2025 midterm elections. Kabilang sa mga panauhin, si PDP laban senatorial candidate Attorney Jamie Bondoc. Bukod sa kanya, naimbitahan bilang panauhing pandangal din ng spiritual leader ng The Kingdom of Jesus Christ at senatorial aspirant na si Pastor Apollo C. Kibuloy. Isa-isang inilahad ng representante ni Pastor Kibuloy ang mga plataporma at plano nito para sa bansang Pilipinas sa oras na makaupo sa Senado. Kabilang ang pagsugpo sa kahirapan, pagkakaroon ng marami at sustainable na trabaho sa pamamagitan ng turismo, pagkakaroon ng National Superhighway System at ang kanyang kampanya kontra ilegal na droga at kriminalidad. Si Arman Botohan, isa sa mga supporter, ay excited para sa pagtakbo ng butihing pastor. Para sa akin, with regards to Pastor Apollo C. Kibuloy, siyempre yung mga programa niya, nakikita naman natin, visualize talaga. Na maganda talaga yung mga pinapatupad niya, lalo na sa Davao. Kung ano yung nagawa ni Pastor Kibuloy sa Davao, lalo na sa mga programa sa KOGC, yung mga, lalo na doon sa Barangay Tamayong. Sabi ng Rizal Volunteers for Change, ang katangian daw ni Pastor Kibuloy ang isa sa mga kwalifikasyon na dapat gayahin ng mga politiko lalo na sa pamumuno sa bansa. Naniniwala po yung grupo namin, lalo na po nung mga nakaraan na mga issue ng ating bansa, lalo na po kay Pastor Kibuloy, na nakita po namin na meron po siya talagang leadership na nasa kanyang katauhan, lalo na po dun sa kanyang organization sa Davao. Nakita po namin kung paano niya po binuo yung mga tao doon, na naniniwala po unang-una sa kanyang advokasya and plataforma, ito man po ay mapolitika or religious group. Makita naman sa mga nagawa niya na hindi siya corrupt. Para sa akin, nakikita ako kay Pastor Kibuloy, gusto ko ang death penalty, restoration for the death penalty in the country, parang makontrola ang mga masamang mga bagay na nakakasira ng ating bansa. Sa huli, nagpaabot naman ng mensahe sa butihing pastor ang nasabing grupo. Pastor Kibuloy, I am proud of you.
be strong. Pastor Kibuloy, be strong. At the end, mananaig tayo. So, nandyan ang support namin para sa inyo. Pastor Kibuloy, maraming salamat po sa pag-stand po para po sa Pilipinas at nawa po ay dumating po yung tamang panahon na kayo po ay isa sa aming mga napiling maging senator dito sa susunod po na administration at nawa po ay gabayan po kayo at panatiliin po na malakas na sa ngayon po ay magawa po ninyo ang tungkulin po ninyo bilang senator sa ating bayan. Maraming salamat. Matatandaan iba't ibang grupo na rin ang nagpahayag ng pagsuporta sa kandidatura sa pagkasenador ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Una na rin dyan ang mag-ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Bukod pa riyan, ay ini-endorse rin si Pastor Kibuloy ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP Laban. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News. Ayun, ganda na sinabi nung babae doon, yung leadership ni Pastor Kibuloy. Yan talagang kitang-kita natin yung leadership niya pagdating sa mga tao dito sa KOJC at sa SMNI. Kasi talagang dito walang pasaway. Tayo lang ata ang pasaway dito. Tama. Totoo yan. Totoo yan. Ikaw lang ata ang pasaway dito, Jay. Hindi, totoo. Ay makikita mo yung leadership na na importante sa ating bansa ngayon. Dahil ngayon parang wala tayong leader. Parang wala ang nasusunod sa Pilipinas. At grabe ho ang mga programa pa pong gustong ipatupad ni Pastor Kibuloy sa bayan. Alam nyo ano na lang yan sabi nga, naalala ko nung sinabi ni Yorme yan yung kung ano yung programang ginawa niya sa Maynila ng 3 years, in a bigger perspective ang gagawin niya sana nung tumakbo siyang presidente. Ganon din dito kay Pastor Yung nagawa niya na-implement niya na, and it was so fruitful, successful, i-replika mo na lang yun doon sa pagiging senador. Diba? Pag na-replika niya yun, ako po, napakaganda. Ako excited. Diba? Excited ako na sana talaga mabigyan natin ng pagkakataon si Pastor para mapatunayan sa ating lahat. Ito ba yung sinasabi nilang child abuser, kung ano-ano pang pagbibintang? Makita ninyo kung ano talaga. Diba, Coach Oli? Maganda to. Isa doon sa mga pwedeng itulong ni Pastor, yung maging kakaiba siya. Siya ay magbibigay ng ilaw dito sa ating mga senador. Isipin ninyo, counterintuitive po ito si Pastor. Halimbawa, merong blank space. Di ba? Yan ang uso ngayon. Sigurado ako, hindi pipirma si Pastor dyan. Pagkakita pa lang yan, mag-iingay na si Pastor, oy, may blank space. O, di booking na naman sila. Di ba? Ganun ang mga gagawin. Halimbawa, iniiwasan yung drug test. O, malay mo si Pastor Kibuloy, pag naging senador, kada buwan magpa-drug test. Diba? Maano ngayon, mahihiya itong mga swapang at magnanakaw dyan na, uy, teka muna, nasisilip tayo kasi maganda yung ginagawa ni Pastor. Kakaiba Iba yung gagawin ni Pastor Kibuloy sa gagawin. Sigurado po tayo, iba yung gagawin ni Pastor Kibuloy dyan. Kaya, alam mo, pagka ang liwanag, tinabi mo sa dilim, talagang ma-expose yung mga kalokohang ginagawa nila dyan sa Senado. Diba? O halimbawa, may mga magkamag-anak dyan ngayon, pumirma sa blank space. O, ang yaman na, ang dami ng subdivision, magnanay pumirma. O, diba? Isipin mo, pag si Pastor hindi, statement agad dyan. Tatakot sila ngayon, teka muna, andyan si Pastor. wag tayo magpalabas-labas ng blank space, masisilip niya yan. O, andyan Kaya ito, napakalaking maitutulong ni Pastor Kibuloy sa pag siya talaga ay naging senador. Yan. Yun. Ako, naniniwala ako na yung natin kay Pastor, yung ni-expect natin na magagawa niya sa bayan, titriplihin, dodoblehin, kung baka quadruple pa Ano yan alam nyo na nga ako dyan na parang may panggulat pa siya na, uy, parang hindi namin inaasahan to Pero kayang-kaya naman palang gawin. So talagang yan ang isa sa mga
inaabangan ko dyan na talaga ako, kahit ako na-excite ako. At hindi lang yan ang pangarap ko kay Pastor, hindi lang sa pagiging senator. Ako, dumadating ako sa ano ko na balang araw, sana maging vice president. Ayun. Maging presidente pa kung maaari. No? So ngayon, siyempre, sabi nga nila, dahil nga yan muna ang talagang ang gusto ni Pastor, no? So sa pagiging senator, dapat dyan ay suportahan na natin siya at huwag na natin palagpasin to. At ito pa yung pinagtataka ko sa dinaming-daming natulungan ni Pastor Apollo Sikibuloy ng mga politiko, never na nila na-adapt or na gayahin man lang na yung mga nagawa at ginagawa ngayon ni Pastor. Sa, di ba, kitang-kita natin dun sa Davao. Halos nung senator pa nga lang tong presidente ngayon nangihingi na ng tulong yan sa kay Pastor noon. Pero bakit hindi niya na So doon natin makikita na kaya pinag-iinitan si Pastor Apollo Sikibuloy sa ginagawa ng administrasyon ngayon, sa ginagawa nila kay Pastor, napakalaking sampal kasi sa administrasyon yung nagawa at ginagawa na hanggang ngayon is tuloy-tuloy pa rin na ginagawa ng KOJC at ni Pastor Apollo Sikibuloy. Malaking sampal kasi sa administrasyon yun yung mga ganitong pagtulong, yung tipong kusang loob mo, sarili mong pera, sarili mo, lahat sarili mo. Hindi ka umaasa sa budget ng tas ipamimigay mo para sa ayuda. Tapos may marka pa ng mukha mo dun sa mismong mga supot. So yan yung mga gawain na malaking sampal sa administrasyon, lalong-lalo na kay Marcos. Kaya ako naniniwala ako na isa rin to sa dahilan kung bakit talagang pinag-initan nila si Pastor. Kaya sana wag na natin palagpasin to. At kung nabudol tayo ng Pangulo ngayon na si Bongbong Marcos, eto na yung eto na tayo magpapapawi ng yung sakit na nabudol ka. So eto na yung gamot doon, no? Para kaya wag na natin palagpasin tong pagkakataon na to. Masbay. Ako, eto lang. Sana kung tayo ay talaga kumbinsido, mag-doble effort tayo. Huwag tayong maniniwala sa mga survey. Alam naman natin, nabili na niya yan. Di peking Panginoon, kaya delicates yan. So, mabuti, tayo ay maggawa ng sarili nating pangangampanya. Diba? Kasi alam naman natin, si Pastor ngayon, ginigipit. At talaga nga namang nakakulong. Alam nyo, ako, nananalangin ako, na sana lang, ako sana po maging patas ang ating pong huwes. Dahil alam nyo, ako naniniwala kasi ako sa mga witness na pinresinta ng kalaban, talagang hindi naman tatayo. Alam naman natin na yung mga yan, puro pawang kasinungalingan lang, pawang mga lang. Alam nyo ba kung bakit na ganyan yung witness na yan? Ang balita ko nga dyan, dahil daw, nung ina-account na sila ng KOJC, dahil sila may mga hawak ng pera, doon sila tumiwalag, umalis, at doon sila nagsimulang gumawa ng mga istorya. Alam mo naman sa Pilipinas, di ba? Mas uso ang chismis kaysa sa katotohanan. At ayan na nga po nangyayari. Pero ako, naniniwala pa rin ako sa korte. Yung humahawak ng kaso ni Pastor Kibuloy, na siya ay makatarungan at nasa hustisya. Kaya tayo nananawagan doon sa judge na yan. Panindigan nyo po at panghawakan ninyo ang katotohanan at justice. Hindi ko sinasabing pumabor po kayo kay Pastor Kibuloy. Kung ano lang po, yung pinresinta sa inyo, wag ko kayo magpapapressure sa kahit sino dahil aanuhin mo ang lahat ng kapangyarihan, pera, kung ang reputasyon mo naman ay hindi maganda at alam mo sa iyong konsensya na ikaw lamang ay nagpa-impluwensya. Diba? So, ako'y naniniwala sa ating justice system na paghuhusayin ang kanyang pagja-judge kung hahayaan ba siya na mag-bail o hindi. Yun lang po yun. Patas lamang po ang hinihingi namin. Okay? So, itakita po tayo ulit mga banateros dito lang sa SMNI. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Ako po si Banat Bay. At ako naman po si Coach Oli. At ako naman si Jay Guevara. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal.